Ang ganda ng tunog, no? Stock pala niyan. So paano pa kaya kapag nagpalit na ng aftermarket pipe? Eh di panalo na, di ba? Anyway, good morning mga ka-CLC. For today's video, magpa-first PMS tayo. Let's go! Anyways, wala pa yatang CLC owner ang naglalabas ng owner's review, so enjoy at pagpasensyahan nyo na ang unang video ko. Pero bago yan, samahan nyo muna ako sa sukat, magpapa-PMS tayo. Tera! So first things first, ang nagustuhan ko sa 450 CLC ay, una, belt drive siya. Hindi mo na kailangan lagyan ng langis, hindi siya masyado mainit compared sa chain at nasa 16,000 to 48,000 kilometers bago ka magpalit ng pump belt, pero syempre, depende pa rin yan sa paggamit mo. May cons din naman. Pangalawa, inverted fork. Pangatlo, sleeper clutch. Grabe ang lambot ng clutch niya. Yung SZ kumaan tigas ng clutch pero 8 years old naman na kasi kailangan na ng matinding linis at palaygo. Pang-apat, may ABS at TCS. Pang-lima, mababa ang seat height compared kay Kawasaki Eliminator. Pang-anim, mas mura compared kay Rebel or Eliminator. May option ka din para sa T-Box. Ang sarap ride, komportableng komportable. So far kaya naman isingit sa EDSA kahit sobrang traffic. Heist, walang ibang daanan kung hindi EDSA lang from Ortigas to Cavite ang biyahe ko araw-araw. Tapos idagdag mo pa ang sablay na scanner ng Cavitex using activated auto-sweep RFID pero kaya naman scanner ng Calex. So nandito na tayo, sabi ni Kuya Joey, bili ako 3 litrong langis kasi ang kakainin na langis ng CLC ay 2.6 liters. Bumili ako ng Shell. Hindi na pinalitan ng oil filter kasi pwede pa naman daw. Sakto ang PMS ko, 1,449 kilometers. Oha, may 1 kilometer pa ako. Pagkatapos nito, biyahe naman tayo sa Calamba para kunin ang ORCR natin. Let's go! So far, ang pinakaayaw ko ay ang manipis na upuan. Hindi ko lang alam kung ganito talaga kanipis ang mga upuan ng cruiser bikes. Pero sa 450 CLC, parang 1 centimeter lang ang nipis niya sa bandang tangke. Masakit sa balls, pare. Manipis din sa bandang wet poo ng back ride. Matagtag dahil siguro nga low rider setup siya at bago pa lang. Pinagalitan nga ako ni Mrs. kasi sumakit daw ulo niya nung binilisan ko sa lubak. Sumakit din ulo ko kasi binatukan ako, aray! So far, sa 1,500 kilometers na tinakbo ng kabayo ko, nabawasan daw pagkamatagtag, sabi ni Mrs. Nabawasan din ang sakit ng ulo ko. Siya nga pala mga ka-CLC, ang common issue, and marami nang nakakaranas nito ay ang engine shut off while riding, yung iba baguhan lang sa clutch na motor, yung iba first motor daw talaga nila. But fear not. Magpunta lang sa Motostrada Caloocan, alam na nila ang gagawin dyan. Konting adjustment sa ECU parameters at magiging smooth na ulit ang takbo ng kabayo nyo. Konting update mga ka-CLC, nagpunta na ako sa Motostrada, ginalaw ang ECU parameters, observe na lang daw and report kung may issue pa para matignan ulit nila. So far, I haven't encountered any additional issues. I'm enjoying my ride. I use my bike for my daily commute, covering nearly 100 kilometers each day. Yun lang for now. See you next vlog. Sa Dingalan, Aurora naman tayo. Let's go!